Sa po na ito, tawagin naman po natin si Maki Pulido na nakasaksi sa pagdinig. Maki, anong latest? Lumabas lang tayo saglit ng Korte ng First Division, Pia, dahil ongoing pa rin hanggang sa ngayon yung pagbasa ng sakdal sa grass case. Kaugnay pa rin nga ng PDAS misuse. Dahil alam mo, Pia, there are 16 counts of grass dito sa PDAS case na ito. So, ang ginagawa ay sa kada grass case ay binabasa to isa-isa para makapag-enter ng plea yung mga akusado. Bago itong arraignment o pagbasa ng sakdal dito sa grass case, nauna na kanina pang alas 10 ng umaga yung pagbasa naman ng sakdal dun sa plunder case o yung binasa sa kanila yung akusasyon na sila ay nagsabuatan para ibulsa itong PDAS case ng senador. So ang nandito, ang nag-enter ng plea ng not guilty sa kaso ng plunder ay si Janet Lim Napoles. Naghain siya ng not guilty plea. Si Richard Cambe, na sinasabing ang staff nitong si Senator Bong Revilla, naghain din ng not guilty plea. Si Senator Bong Revilla ay tumanggi na maghain ng anumang plea dahil meron pa raw siyang pending na petition sa Korte Suprema para suspindihin ang proceedings ng Sandigan Bayan. Kaya't Korte ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Sa 5 akusado sa plunder case dito sa First Division ay si Napoles, Cambe at Revilla lamang ang nandito dahil at large pa yung dalawa. Si Raymond De Asis, driver ni Napoles, at si Ronald Lim, kapatid naman ni Napoles. Kaugnay naman itong grass case and there are 16 counts. 28 ang kapwa akusado na grass lamang ang kinakaharap at lahat sila kabilang narito si Dennis Cunanan. Siya yung isa sa mga sumipot dito sa arraignment proceedings ay not guilty ang kanilang in-enter na plea. Ganun din itong kanila Napoles, si Cambe. Si Revilla refused also to enter plea, kaya't not guilty ang inihain ng korte para sa kanya. So, yung arraignment na yan on the grass case, ongoing pa rin yan hanggang sa ngayon, Pia. Dahil 16 counts, so 16 times din babasahin ang bawat grass case para makapag-enter ng plea. So kanina, Pia, bago matuloy itong arraignment o pagbasa ng dito sa mga akusado, ay nagkaroon muna ng debate, halos umabot ng 1 oras dahil nga dito sa inihain kahapon ng ombudsman na motion to admit amended information na basically ay may pinapabago ang ombudsman dun sa inihain nilang reklamo laban dito sa mga akusado na pagkatapos ng halos 1 oras naman na pagdedebate, ang bottom line ay ito ay ibinasura ng korte. Pero during the argument, ang sinasabi nga ng depensa o mga abogado ni Revilla, ang ibig sabihin lamang nito ay mahina ang impormasyon o yung kaso na inihain dahil bakit nga naman on the eve or bago magkaroon ng arraignment, binabago itong kaso. Ibig sabihin daw mahina yung kaso na inihain laban kina Revilla at iba pang mga akusado. So hinihingi nga kanina ng mga abogado o ng abogado ni Revilla na dapat tanggalin na or pakawalan na yung kanyang kliyente na si Revilla dahil wala naman o mahina naman yung pinagbabatayan ng warrant of arrest. In any case, ito'y ibinasura na ng mga magistrado ng First Division. Wala silang binigay na paliwanag. Maliban lang sa tinanong kasi yung depensa o anong gusto nyo mangyari? Do you want this dismissed? Nag-oo itong depensa. Tinanong naman yung prosekusyon, o pag ito ba ay ating ibinasura, may kaso ka pa ba? Oo naman, sinabi ng prosekusyon. So on that note, wala nang ibang paliwanag, sinabi na lang ng mga magistrado na, ito na, binasura na yung motion. Maliban dyan, ang isa pang hinihintay ay yung petition for bail. Pero itong petition for bail, medyo matagal-tagal pa natin hihintayin. Yung first hearing ay sa July 10. Ang sinabi ng mga magistrado dyan, every Thursday, hanggat ma-resolve ba itong petition for bail, every Thursday ay magkakaroon ng pagdinig maghapon mula alas 8 ng umaga hanggang hapon siya ay didinggin every Thursday petition for bail ni Revilla at iba pang akusado. Yeah? Maki, balikan ko lang yung motion to amend sana ng prosecution. Nabanggit ba nila kung ano yung nais nilang idagdag dun sa kanilang kaso? Technically, Pia, ang nangyari kasi dun sa
isinadmit nilang amended information nitong ombudsman, itong Office of the Special Prosecutor, gusto nilang bigyan ng diin na ang pinakautak nitong plunder case na ito ay si Senator Bong Revilla. Noon kasi nagkaroon ng pagdinigtiya ng motion para resolvahin yung probable cause o judicial determination on probable cause, sinasabi na ng abogado ni Napoles na mali itong inihain na kaso ng Office of the Ombudsman dahil ang binibigyang diin o pinaka-mastermind ay si Napoles. Ang sinasabi nila, si Napoles bilang isang private individual, hindi dapat siyang kasuhan ng plunder. Dapat siya, dahil siya isang pribadong individual, hindi plunder. Dahil ang plunder, ikinakaso mo lamang dun sa public official. So, dun nang gagaling yon. So, dito sa inihain na amended information ng Office of the Special Prosecutor, ang nilalagyan nila, binibigyang diin, hindi ko lang dala yung kopya ko ngayon na Pia, pero ang binibigyang diin ngayon dun sa amended information ay si Bong Revilla bilang senador at si Cambe bilang Director 3 na staff niya sa Senado na nakipag-sabwatan sa mga pribadong individual. Ang sinasabi kasi dati at hanggang sa ngayon, yun yung inaninindigan ng depensa, dati kasi ang nabibigyan ng din kasi Napoles. At kung si Napoles ang may plunder, ibig sabihin walang kaso. So, yun yung lumalabas kanina na argumento nitong depensa. At yun din naman yung lumalabas na gustong pabaguhin ng Office of the Special Prosecutor. Kaya sila nag-submit ng amended information. Alright, at Maki, nakikita natin na talagang punong-puno yung courtroom at alam natin na iilan lamang na mga miyembro ng media ang pwedeng pumasok at any given period, di ba? Bukod dun sa mga taga-media na nagbabantay at dun sa mga abogado, syempre, ng magkabilang kampo, meron pa bang ibang mga nakakapasok dyan na mga, halimbawa, may mga taga-suporta ba dyan or mga kaanak o mga akusado? Tahimik ito. Kung i-compare mo dun sa mismong yung surrender, medyo limitado na kasi ang galaw sa ngayon. So walang ibang pinapapasok, kundi of course the accused, tapos yung mga taga-PNP, mga kamag-anak ng mga akusado, of course yung mga abogado. Yung bilang ng media, PIA, ay bilang na bilang. So ang pwede lang pumasok ay isang team sa bawat media outfit. Bawal ang camera sa loob ng korte. So, nakikita lang natin ngayon, lumabas tayo, pero kanina, ang kasama dyan sa loob ng mga kamag-anak at kaibigan, of course, on the side of Senator Bong Revilla, ay yung kanyang asawa na si Congressman Lani Mercado, pati actually si Lolit Solis ay nasa loob din, nagbibigay rin ng suporta sa kanyang kaibigan. Yeah. Alright, maraming salamat, Maki Pulido.